Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, February 28, Saturday. Patuloy pa rin ang development ng posibleng sistema na mabubuo sa susunod na linggo at sa ilang long-range forecast, may sign na maaari itong kumilos papalapit sa bansa. Pero ang malaking tanong, ito ba ay maglalandfall sa kalupaan? Yan ang aalamin natin sa update na ito. At kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ngayon, unahin muna natin ang pinakamahalagang impormasyon para sa araw na ito, yung mga lugar na mas mataas ang tsansa ng ulan at thunderstorms bago tayo dumiretso sa usapang posibleng bagyo next week. Sa kasalukuyan, dalawang pangunahing weather systems ang sabay na nakaapekto sa bansa. Una, ang northeast monsoon o amihan na mas ramdam sa extreme northern Luzon. Pangalawa, ang easterlies na nakaapekto sa natitirang bahagi ng bansa. Ibig sabihin sa pinakahilagang Luzon, mas mararamdaman ang preskong hangin at paminsan-minsang light rains habang sa malaking bahagi ng bansa, lalo na sa ilang bahagi ng Mindanao, mas aktibo ang pagbuo ng ulap-ulan o thunderstorm dahil sa easterlies. Kaya kahit wala tayong direktang bagyo sa ngayon, may mga lugar pa ring dapat mag-ingat dahil may moderate to, at times heavy rains, at may posibilidad na may severe thunderstorms na pwedeng magdulot ng biglaang baha at pagguho ng lupa. Simulan natin sa mga lugar na mas mataas ang tsansa ng pag-ulan at thunderstorms dahil sa easterlies. Sakop dito ang Davao Region, Surigao del Sur, Agusan del Sur, South Cotabato at Sarangani. Sa mga probinsyang ito, inaasahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains at thunderstorms. Meaning, pwedeng pabalik-balik ang ulan sa iba't ibang oras ng araw. May mga sandaling hihina ang pag-ulan, tapos biglang bubuhos na may kasamang kulog at kidlat, tapos hihinto din naman. Pero kahit ganito ang pattern, delikado pa rin kapag ang buhos ay malakas sa maikling oras dahil dito mabilis tumataas ang tubig at dito rin nagsisimula ang flash floods. Punta naman tayo sa extreme northern Luzon na mas apektado ng amihan, particular ang Batanes at Babuyan Islands. Dito, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated light rains, sanhi ng northeast monsoon o amihan. Base sa forecast, wala namang significant impact ang inaasahan. Ibig sabihin, mahihinang pag-ulan lang at hindi yung klase na inaasahang magdudulot ng malalaking problema. Pero practical reminder, sa mga isla at exposed areas tulad ng Batanes at Babuyan, madalas mas ramdam ang hangin at lamig. Kaya kung lalabas, maghanda ng panangga sa ulan at malamig na simoy ng hangin at mag-ingat sa madulas na daan, lalo na sa mga coastal roads at sa mga bahaging mabilis mag-ipon ng tubig kapag umambon. Para naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers o thunderstorms at ang sanhi nito ay easterlies. Dito mahalagang tandaan, ang salitang isolated ay hindi ibig sabihin na mahina agad ang ulan, kundi hindi sabay-sabay ang pag-ulan sa lahat ng lugar. Pwedeng walang ulan sa isang area, pero sa kabilang area ay may biglang buhos. At kapag severe thunderstorm ang tumama, posible ang flash floods at landslides. Sa Metro Manila, kahit panandalian lang ang malakas na ulan, pwedeng magbaha sa ilang kalsada lalo na kung barado ang drainage. Kaya maglaan ng extra time sa biyahe, iwasan ang flood-prone routes at huwag ipilit dumaan sa baha na hindi mo alam ang lalim. Sa mga probinsya naman, lalo na sa mga lugar na may ilog at nasa gilid ng bundok na kalsada, maging alerto sa biglaang pag-ulan at sa mga palatandaan ng pagguho ng lupa. Kung makikita ninyo na tuloy-tuloy ang kulog, mabilis dumidilim ang ulap at lumalakas ang buhos, mas mainam na umiwas muna sa mga open areas at maghanda ng basic emergency items kung nasa lugar na madalas bahain. Dumako naman tayo sa hangin at kondisyon ng karagatan. Para sa northern at central Luzon, light to moderate ang hangin na mula northeast to east. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 2.5 meters. Ibig sabihin, mas magalaw ang dagat lalo na sa mga baybaying exposed sa hangin. Kung kayo ay mangingisda o may planong bumiyahe sa dagat gamit ang maliliit na bangka, mag-ingat pa rin at i-check ang local advisories. Tandaan, kahit slight to moderate, pwedeng maging delikado kapag sasabay ang thunderstorm o biglang bugso ng hangin dahil mabilis magbabago ang alon at
direksyon ng hangin sa laot. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin na mula northeast to north at ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Sa karamihan ng lugar, manageable ito, pero kapag may thunderstorm, mabilis magbago ang kondisyon ng hangin at alon. Kaya para sa mga coastal communities, manatiling alerto at huwag ipilit ang paglayag kapag dumidilim ang ulap at may kulog, lalo na kung maliit ang sasakyang pandagat. Mas ligtas ang maghintay kaysa maghabol sa oras habang pabigla-bigla ang panahon. Ngayon, meron tayong extremes of temperature at relative humidity para sa 24-hour period na nagtatapos ng 8 o'clock p.m. yesterday. Ang minimum temperature ay 21.8 degrees Celsius na naitala bandang 6 o'clock a.m. Ang maximum temperature naman ay 31.6 degrees Celsius na naitala bandang 2 o'clock p.m. Ibig sabihin, presko sa umaga pero umiinit pa rin sa tanghali. At kapag umiinit, mas nagiging pabor ito sa pagbuo ng thunderstorms, lalo na kapag may easterlies na nagdadala ng moisture. Pagdating sa humidity, ang minimum relative humidity ay 58% na naitala bandang 11 o'clock a.m. at ang maximum relative humidity ay 84% na naitala bandang 2 o'clock a.m. Kaya mas mamasa-masa ang hangin sa gabi hanggang madaling araw, tapos bahagyang bumababa sa umaga at tanghali. Pero kapag dumating ang ulan, tataas ulit ang humidity at mas lalagkit ang pakiramdam. Ito rin yung kondisyon na minsan nagiging dahilan kung bakit biglaan ang buhos ng ulan sa ilang lugar kahit hindi naman buong araw umuulan. Sa Tropical Cyclone Update, patuloy pa rin ang pagbabantay sa posibleng sistemang maaaring manggaling sa timog silangan ng bansa sa unang linggo ng March. Sa ilang long-range forecast, may mga senaryo na nagpapakitang maaari itong pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Pero sa ngayon, ang mas nangingibabaw na idea sa mga senaryo na ito ay hindi ito magla-landfall, bagkus kikilos ito pahilagang silangan pataas, parang aakyat ang track at lilihis palayo sa kalupaan. Sa madaling paliwanag, posible itong dumaan sa sakop ng PAR pero mas mataas ang tsansang manatili sa karagatan at magre-recurve. May isa pang senaryo na nagpapakitang mas malayo ang magiging presensya ng sistema bago ito kumilos pahilagang silangan. Ibig sabihin, sa ganitong tingin, maaaring mas hindi ito agad lalapit sa bansa o mas malayo ang magiging track nito bago ito umakyat at lumihis. Pero dahil long-range forecast pa ito, marami pang pwedeng magbago sa kilos, bilis at lakas. Pwedeng gumalaw ang track ng kaunti pakaliwa o pakanan, depende sa magiging impluensya ng ibang weather system sa paligid at pwede ring magbago ang level ng development. Kaya ang pinaka-importante, monitoring pa tayo at bantayan natin ang mga susunod na update para makita kung tataas pa ang tsansa ng development at kung saan mas posibleng dumikit ang track. Manatiling alerto, manatiling handa, at manatiling nakatutok dito sa ating channel para sa mga susunod na weather updates.